Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Ako si Teacher Rachel at natutuwa ako na makasama kayo upang mag-aral at matuto. Handa na ba kayong tuklasin ang ating bagong aralin? Kung ganon, umupo ng maayos at makinig ng mabuti. Ang ating aralin sa araw na ito ay Filipino 2, Week 4, Quarter 1, pagsagot sa mga tanong matapos basahin ang mga kwentong kathang-isip. Most essential learning competencies. Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa nabasang kwentong kathang-isip. Halimbawa, pabula, maikling kwento, alamat. Tekstong hango sa tunay na pangyayari. Halimbawa, balita, talambuhay, tekstong pang-impormasyon, o tula. Mga bata, mahilig ba kayong magbasa o makinig ng kwento? Kung may magtanong sa inyo sa nilalaman ng kwentong binasa nyo, nasasagot nyo ba? Magaling! Ngayon, para sa ating aralin, halina't basahin natin ang isang magandang kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Daga at ang Leon. Ito ay isang uri ng pabula. Isang daga ang nakatuwaang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na leon. Kanyang inakyat ang likuran ng leon at pagdating sa itaas ay nagpadaos-os siya paibaba. Sa katuwaan ay di niya napansin na nagising ang leon. Dinakma ng leon ang daga at hinawakan sa buntot na wari bagang balak siyang isubo at kainin. Natakot at nagmakaawa ang daga. Ipagpaumanhin mo, kaibigan. Hindi ko sinasadyang gambalain ka sa pagtulog mo. Wala akong masamang hangarin. Nakatuwaan ko lang na maglaro sa iyong likuran. Huwag mo akong kainin. Nabakas ng leon sa mukha ng daga ang tunay na pagmamakaawa. Sige, pakakawalan kita, pero sa susunod ay huwag mong gambalain ang pagtulog ko, sabi ng leon. Salamat, kaibigan. Balang araw ay makakaganti rin ako sa kabutihan mo, sagot ng daga. Lumipas ang maraming araw at minsan sa pamamasyal ng daga sa kagubatan ay kanyang napansin ang isang lambat na nakabitin sa puno. Lumapit siya upang mag-usisa at agad niyang nakilala ang leon na nahuli sa loob ng lambat na ginawang bitag ng mga mangangaso sa kagubatan. Dali-daling inakyat ng daga ang puno at ginatngat ang lubid na nakatali sa lambat. Agad namang naputol ang lubid at bumagsak ang lambat at ang leon na nasa loob. Mabilis na bumaba ang daga at tinulungan ang leon na makawala sa lambat. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Laking pasasalamat na sabi ng leon sa kaibigang daga. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Kung ganon, halina't subukan nating sagutan ang ilang mga katanungan tungkol sa binasang kwento. Panuto. Piliin sa loob ng kahon ang pinakamalapit na kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa pangungusap. Isulat ang tamang sagot sa kwaderno.
Narito ang mga salita. Tila parang, guluhin, dinampot, alamin, nagpadulas, at tumalon. Sa unang bilang, kanyang inakyat ang likuran ng leon at pagdating sa itaas ay nagpadaos-os siya paibaba. Ang salitang may salangguhit ay ang salitang nagpadaos-os. Ano kaya ang kahulugan ng salitang ito? Tama, nagpadulas. Pangalawa, dinakma ng leon ang daga at hinawakan sa buntot. Ang salitang may salangguhit ay dinakma. Ang tamang sagot ay dinampot. Magaling. Sumunod na bilang, pangatlo, hindi ko sinasadyang gambalain ka sa pagtulog mo. Ang salitang may salangguhit ay gambalain. At ang iyong sagot ay magaling. Ang kasing kahulugang salita nito ay guluhin. Pang-apat, wari bagang balak siyang isubo at kainin. Ang salitang may salangguhit ay wari bagang. Ang tamang sagot ay tama, tila parang. Panglima, lumapit siya upang mag-usisa at agad siyang nakilala ng leon. At ang salitang may salangguhit ay mag-usisa. Ang tamang sagot, magaling, alamin. Para sa susunod na gawain, isulat sa kwaderno ang titik ng tamang sagot. Una, sino ang dalawang magkaibigan na nabanggit sa kwento? A. Aso at pusa. B. Pagong at matsing. C. Leon at daga. Ang tamang sagot ay magaling. C. Ang magkaibigan sa ating kwento ay ang leon at daga. Pangalawa, sino ang naabutang natutulog ng daga sa kagubatan? A. Pusa. B. Leon. C. Tigre. At ang tamang sagot ay magaling. B. Leon. Pangatlo, ano ang nakahuli sa leon? A. Lambat. B. Sibat. C. Lubid. Ang sagot ay A. Lambat. Magaling mga bata. Pang-apat, paano tinulungan ni daga si leon para makawala sa bitag? A. Nginat-ngat niya ang lubid na nakatali sa lambat. B. Itinumba niya ang puno upang makababa ang leon. C. Hindi niya tinulungan ang leon. Ano ang inyong sagot? Tama, A. Nginat-ngat niya ang lubid na nakatali sa lambat. At panghuling bilang, naging matalik na magkaibigan ba ang leon at daga? A. Opo. B. Hindi po. C. Lahat ng sagot ay tama. At ang iyong sagot ay mahusay. A. Opo. Naging matalik na magkaibigan ang leon at daga. Magaling mga bata! At para sa ating huling gawain, panuto. Piliin ang kasunod na nangyari.
Isulat ang titik ng tamang sagot sa kwaderno. Una, inakyat ng daga ang likuran ng natutulog na leon. A. Nagalit ng leon sa ginawa ng daga. B. Nanatiling natutulog ang leon. Ano ang iyong sagot? Tama! A. Ang kasunod na nangyari ay nagalit ang leon sa ginawa ng daga. Pangalawang bilang, agad na dinakma ng leon ang daga at nahuli niya ito. A. Kinain ng leon ang daga. B. Kinausap niya ang daga. Ang tamang sagot ay B. Magaling. Kinausap niya ang daga. Para sa ikatlong bilang, pinakawalan ng leon ang daga sa pagkakahuli niya dito. A. Nagalit ang daga at nangakong gaganti sa leon. B. Nagpasalamat ang daga sa kabutihan ng leon. At ang sagot, mga bata, tama, B. Nagpasalamat ang daga sa kabutihan ng leon. Pang-apat, mayroong mga mangangaso na naglagay ng bitag sa kagubatan. A. Nahuli sa bitag ang daga. B. Nahuli sa bitag ang leon. Ang tamang sagot ay B. Nahuli sa bitag ang leon. At panghuling bilang, dali-daling inakyat ng daga ang puno at ginatngat ang tali ng lambat. A. Nakawala ang leon sa bitag. B. Nahulog din sa bitag ang daga. Ang tamang sagot, mga bata, mahusay. A. Nakawala ang leon sa bitag. Mga bata, tandaan na ang pagsagot sa mga tanong sa isang kwento ay tanda ng pag-unawa sa binasa. Hanggang sa muling kwento, mga bata, paalam!